Mga kapuso, natunton at nakausap na ng Mandaluyong Pulis ang lalaking nahulikam na nagkasa at nanutok ng baril sa motoristang nagpark sa harapan ng kanyang bahay. Ang biktima, hinihintay na lamang kung magrereklamo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa videong nag-viral na ngayon, kitang nagkasa ng baril ang isang lalaki at itinutok sa isang motorista. Parking ang mitya ng insidenteng ito. Kayo, lagi kayo nakakabala rin. Ngayon lang ako pumarada dito, Eh, siguro yung dati kasama mo. Malis ka na! O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit, sir? Bakit, sir, may dala kayong baril? Mainit ang ulo ko doon. General ako, ha? Yung mga milyo, sir. Nakabidyo tayo. Ang motoristang tinutukan nagparada ng sasakyan sa harap ng bahay ng lalaking may hawak na baril. Nasa 1 minutong nagtalo ang dalawa bago umalis ang lalaking kumukuha ng video. Napag-alamang sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong nangyari ang insidente. At ayon sa Mandaluyong Police, natunto na nila at nakausap nitong Sabado ang lalaking nagkasa at nanutok ng baril sa video na nangyari daw hapon ng June 17. Tumanggi muna silang ilahad ang pagkakakilanlan ng lalaki pero personal siyang kinausap ni Mandaluyong Police Chief Colonel Reynan Patam para malaman ang panig niya. May mga nabanggit umano ang motorista na hindi na narinig sa viral na video. Nung pinapaalis, nung una sabi, na parang ang pagkakasabi, based sa account ng ating suspect is, sa iyo ba itong kalsada? So, yun yung side ng ating suspect. Sa pagkakasabi nga niya, nagkaroon na hindi maganda yung pagkakasagutan nila. Kaya nagtulak din sa kanya na maglabas ng baril. Sa paunang pag-iimbestiga ng pulisya, hindi magkakilala ang dalawang lalaki at walang dating iringan. Ang sinasabi lang ng ating suspect is marami talaga nagpaparada doon sa kalsada na yun. Dahil pag mainit ang sikat ng araw, may puno kasi doon sa kalsada. Kaya medyo malilim siya. Kaya pinaparadahan. Hindi dinala at hinold sa presinto ang lalaki dahil wala pang anumang formal na reklamo o blotter na inilatag sa kanila. Tinutuntun pa rin nila ang pagkakakilanlan ng motoristang tinutukan para makuha ang pahayag niya sa nangyari. Bukas din daw ang pulisya para tanggapin ang anumang posibleng ihaing reklamo ng motorista kabilang ang posibleng reklamong grave threat. Nananawagan uli kami sa tulong ng inyong programa na makarating doon sa driver na nasa video na makipag-ugnayan sa Mandaluyong PNP para mai-assist namin siya kung sa pagpapail ng kaso. Kasi siya nagrabyado siya, siyempre alam naman natin yung takot. Wala naman siyang prescriptive period dahil nagkaroon naman talaga ng actual sa video, diba? Na-threaten naman siya. Habang hinihintay na lumapit sa kanila ang motoristang tinutukan bilang bahagi ng investigasyon, pinapacheck na rin daw ng Mandaluyong Police kung merong kaukulang permit at papeles ang baril na ginamit sa panunutok. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Patay sa pananaksak sa sarili nilang bahay sa Josefina, Zamboanga del Sur ang 4 na magkakaanak. Nasawi ang 3 bata, edad 16, 14 at 11. Pati na rin ang kanilang ina. Sa pangunang investigasyon ng pulisya, posibleng sa sirang bahagi ng bahay pumasok ang salarin. Natagpuan ang kanilang bangkay kaninang umaga. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa salarin. Walang alien employment permit si basketball coach Tab Baldwin at maaring ipa-deport kung illegal na nga ang pagtatrabaho ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero giit ng company Baldwin, may permanent resident visa na ang nag-resign na coach ng Ateneo de Manila University. At nakatutok si Bernadette Reyes. How are you feeling today, Coach? Fine. Nagpunta ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa Department of Labor para sa pagdinig. Nais malaman ng DOLE kung may mga kaukulang dokumento si Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas bilang isang foreign national. I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures. And hopefully this is something that we have done well enough to please the Department of Labor.
Sabi ni Baldwin, may dual citizenship siya sa Amerika at New Zealand. Sa ilalim ng Labor Code, kailangan ng isang dayuhan ng Alien Employment Permit para makapagtrabaho sa Pilipinas. The records of the Department of Labor and Employment reflects that he has neither applied for an Alien Employment Permit or an AEP, nor has he filed an application for exemption or exclusion. We take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. Sa July 9, ipagpapatuloy ang clarificatory hearing dito sa Department of Labor and Employment kaugnay ng authority and status para magtrabaho ni Coach Tab Baldwin dito sa Pilipinas. Kung mapatunayang iligal ang kanyang pagtatrabaho dito, he'll be deported. He can be deported. Meron kasing provision ng batas yung 3 months to 3 years imprisonment prior to deportation. Under existing issuances, a permanent resident is a ground for exemption. He can apply for a certificate of exemption. matatandaang nagbitiw bilang head coach si Baldwin kasunod ng pagpanaw ng dalawang Ateneo basketball players sa kanilang team building sa Aurora. Kanina, dumating sa Maynila ang pamilya ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Inaasang haharap sila sa CIDG bukas. Nagpunta naman sa NBI si Ateneo de Manila University Athletics Director Emmanuel Fernandez. Sabi ni Fernandez, wala siya sa naganap na team building at hindi rin niya ito alam. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kilig overload ang hatid ng Makmak Chloe Love Team sa GMA Afternoon Crime Series na Kamao. Mismo ang gumaganap sa role na sina Shanti Videla at Anton Vinson, kinikilig din kaya? Makichika kay Athena Imperial. Sa gitna ng promising future champ persona ni Makmak sa GMA Afternoon Prime Series na Kamao, ang gumaganap nito na si Anton Vinson, boy next door type naman sa labas ng gym at boxing ring. Undeniable nga ang chemistry nila ng ka-love team niya sa serye na si Chloe played by Shanti Videla. Nararamdaman ko naman yung chemistry na na-appreciate ko rin kay Anton is how professional he is. Pag nasa eksena, talagang binibigay niya yung best niya. Bago ang Kamao, nagkatrabaho na rin ang dalawa sa isang kapuso youth-oriented show. Pagbisto ni Shanti, honestly, sa Maka nga parang konti lang yung mga bonding moments namin ni Anton eh. Kaya nagulat ako kasi for me, parang komportable na ako sa kanya tapos malaman ko na awkward pala siya. Bukod sa Kamao, open daw ngayon si Shanti sa iba't ibang performing opportunities, lalo't kakatapos lang din niyang sumali sa latest season ng Stars on the Floor. In my heart, Lapilus will always be there. Sana mabuo kami ulit, pero I'm gonna trust God kung ano man yung will niya for me. So if ever that path would lead to me going solo, then why not? Tiwala naman daw si Shanti na her supporters got her back, anuman ang pasukin niya sa industriya. Patunay nga dyan ang recent special Thanksgiving fan meet na inorganize ng kanyang mga taga-suporta. I just really wanna say thank you. Kasi ramdam na ramdam ko yung support nila ever since. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Dinumog ang supermarket sa General Santos City na nauna ng pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ipinamimigay na kasi ang mga paninda nito. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Hindi panik dahil sa lindol ang dahilan ng pagkukumahog ng mga ito. Nag-unahan sila papasok sa nakabakod na gumuhong supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Matapos payagan ng operations officer ng grocery na ipamahagi na ang mga paninda sa loob. Kanya-kanya silang dala ng pagsisidlan na malaking bagay sa pagbangon dahil sa tindi ng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa lungsod noong June 8. Unsay nakuha, sir? Ikaw, unsay kuha nimo? Patanawon. Unsay?
Sabon. Pilay nakuha ni mo? 500 plus. Nakasulod day ka. Opo, dala o. Agad makita. Unsa man to kanang cashier? Oo, piso-piso. Piso-piso nakuha ni mo. Unya. Walang dalakan siya. Unsa pa may makuha di ay? Sabon, mga sabon, Mga grocery. Oh, pampers. Oh. Pinayagan ng makuha ang mga tinda. Lalo't itatapon lang naman ang mga ito dahil i-clear na ang lugar. Yung store operation officer, yung mga stock nila doon na natira ay pinayagan nilang itiyang bigay kasi dadalhin na naman daw nila sa landfill. Gayunman, inirekomenda ng pulisya na ipahinto muna ito upang maiwasan ang kaguluhan at aksidente. Mayroon po tayong police doon. Baka papasukin nila yung restricted area na. Tinawagan ko yung station commanders doon. Kausapin yung operation officer na baka may masaktan pa, pahinto na lang siguro dahil or i-organize nila ng maayos. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Nasa kustodiya na ng Senate Impeachment Court ang box na ito mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero bukod sa BIR, wala pang nakakakita ng laman nitong selyadong kahon na nais ng House prosecutors na gamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginigiit ng prosekusyon na mabuksan ang selyadong BIR box at mamarkahan bilang ebidensya ang mga laman nito. Pinaniniwalaang ang laman ng kahon ay mga income tax returns ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Kahit sa pre-trial conference, tinutulan ng defense team ni Duterte ang pagbubukas at kahit ang pagmamarka lamang bilang ebidensya ng mismong kahon. Pero nakakita ngayon ng pag-asa ang House prosecutors na mabubuksan na ito sa mismong paglilitis. Payag na raw ang depensa na buksan ito pero meron daw kondisyon. Kailangan daw gawin ito sa isang executive session at hindi sa harap ng publiko. They changed their stance. They said, okay, we're agreeing now. Pwede na nating buksan yan. But again, conditions are executive session and dapat hindi isa publiko itong mga dokumento na ito. Pero para sa isang House prosecutor, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi kailangan ng closed-door session para sa pagbubukas ng kahon. Hindi naman kailangan ng executive session. Bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil merong confidentiality provisions, but it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence. Hinihinga namin ng pahayag dito ang defense team ni Duterte. Ipinakilala rin ng House Prosecution Panel ang pangalawang batch ng private prosecutors, sina Attorney Theodore Te, Attorney May Divina Gracia, Attorney Reynaldo Robles, at Attorney Arnold Labay. Magiging impeachment advisor and spokesperson naman si dating Representative Robert Ace Barbers. Magkakaroon pa raw ng pangatlong batch ng private prosecutors. Sa mga puna na hindi ba handa ang House Prosecution Panel, kaya dagdag ng private prosecutors? Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution, kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay na-release na po ang pre-trial order. Binigyan ng kopya nito sa pamamagitan ng email ang defense at prosecution teams ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Isusunod agad ang hard copy nito at kasunod nito ay pwedeng sumagot ang defense and prosecution sa loob ng 3 araw o hanggang Huwebes. Ang order ay naglalaman ng mga ebidensya at testigong napag-usapan sa pre-trial conference. Nakapaloob din dito ang trial dates na napagkasunduan.
Karamihan daw sa mga mangingisda sa Navotas, hindi na pagtutuunan ng pansin ang kalusugan dahil abala sa paghahanap buhay para kumita. Bilang pakikiisa sa Prostate Cancer Awareness Month, libreng serbisyong medikal at iba pang regalo ang handog ng GMA Kapuso Foundation para sa mga haligi ng tahanan sa Navotas. Ngayong maulan, mahina ang huli ng mangingisda sa Navotas na si Romelito. Para maitawid ang araw-araw na pangangailangan, nangangalakal siya ng basura sa ilog. Hindi pare-parehas. Ngayon wala, dahil nag-uulan, malaki halo, malakas ang hangin. Minsan di nakakalabas dahil wala kang minsan pang gastos. Ang mangingisda ring si Ariel, paggawa ng lambat ang pansamantalang pinagkakakitaan. Malalaking bangka. Ang hulihan ngayon, hindi pa tayo pwedeng huminto kasi 3 anak ko pa nag-aaral. Dahil kailangang matustusan ang araw-araw na pangangailangan, hindi rin nakakapagpa-regular check-up sina Romelito at Ariel. Kabilang silang dalawa sa 100 ama sa Navotas sa mga nakalibre ng prostate-specific antigen test at urinalysis bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa Prostate Cancer Awareness Month. Kung may prostate cancer sa pamilya, mas maganda 40 years old and above. Tapos ginagawa yan every year, taon-taon. Meron kami tinatawag na PSA velocity. Kung masyado mabilis, hindi maganda yon. So, taon-taon yan. Nagbigay rin tayo ng hygiene kits at vitamins. Pati pagkain, banig, unan at damit, maging libreng gupit. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Mag-donate din online sa G-Bayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Hindi umano simpleng aksidente lamang ang pagkakabangga ng bus sa lalaking inakusahan kamakailan ng pambabastos sa isang ginang ayon po yan sa kanyang kapatid. Alegasyon nito, itinulak ang lalaki ng mga umakabol. Nakatutok si Rafi Tima. Lunes noong nakaraang linggo nang ibalita namin kung paano nabangga umano ng bus ang lalaking ito matapos umanong mambastos ng isang ginang sa barangay E. Rodriguez, Quezon City. Pero ngayong araw, lumapit ang kapatid ng lalaki sa GMA News at sinabing hindi simpleng aksidente ang pagkabangga sa kapatid. Sa CCTV footage na ibinigay sa kanya ng isang establishmento, makikitang tumatakbo ang lalaki at hinahabol ng 2 kabataang lalaki. Kitang tila sinusuntok siya sa likod ng isang humahabol. Sa isa pang CCTV, kitang nagdire-diretso ang lalaki sa dadaanan ng isang paparating na bus, kaya nabangga siya. Ayon sa kapatid ng nabanggang lalaki, kitaan niyang itinulak siya ng isa sa mga binatilyo. Sinadya yun, sir. Kasi may suntok at may tulak eh. Tapos nung sinuntok ng 2 beses, yung pangatlo tinulak, sir, ng parating na bus. Alegasyon ng kapatid, tila ipinagawalang bahala ng barangay ang insidente lalo pat ang CCTV footage na ito kanila daw pinabubura. Yung sa CCTV footage, ba't sinabihan nila yung establishmento na ipabura? Bakit ito sa palagay nyo ganun? Kasi tingin ko, sir, parang pinagtakpan yung kaso, sir eh. Pinagtakpan niya yung tunay na nangyayari. Nakainom nga daw ang kapatid noon para ipagdiwang ang Karawan at Father's Day. Kung may alegasyon anya sa kapatid, hindi ito dapat itinulak. Walang nagpaalam sa amin na na-discuss yung kapatid ko. Kinabukasan ko na nalaman, sir. Desidido raw siya magreklamo sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Itinanggi naman ng barangay E. Rodriguez ang paratang. Walaan nila silang kailangang pagtakpan kahit pa purok leader nila ang umano'y binastos ng nabundol. Wala daw talaga silang CCTV ng pangyayari bago mabangga ang biktima dahil bagong kabit ang kanilang mga kamera. Yung CCTV, yung bandang New York, tsaka Ermin Garcia, June 23 lang po talaga siya nagkaroon po ng CCTV. Wala pong pantatakip si Kapitan at Barangay po. Kasi yung mga kailangan po niya ni Sir at ng Genesis bus, yun naman po ibinigay namin. Ang ginang na unang binastos umano ng nabundol, sinabing anak niya ang isa sa mga binatilyong humabol dito at pamangkin ng kanyang kinakasama ang isa pa. Siyempre tayo bilang nanay,
pinagtatanggol lang din po tayo ng anak natin. Hindi ko naman po akalain na mapupunta sa ganito o ganitong aksidente po. Kahit po ako nalulungkot sa nangyari kasi unang-una kasi ako yung binastos. Wala daw siyang masasabi sa alegasyong itinulak ang biktima papunta sa paparating na bus dahil hindi naman niya nakita ang pangyayari. Ang 13 taong gulang na anak, traumatized pa rin daw sa nangyari. Ngayon po, hindi ko napapapasok. May pambubuli sa Facebook. Wala naman po kami magagawa. Makikipagtulungan nila sila sa investigasyon ng pulisya at handang makipag-usap sa pamilya ng lalaking nabangga ng bus. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.